Nag-umpisa ang istorya habang inaalala ng isang sugatang kawal ang mga katangian ng lalaking kinakalaban niya ngayon. Ang lalaking itong araw ay kilala na napakaubod ng pasaway at hindi nakikinig sa iba. Isang araw itong swordmaster na madalas na nasa loob lang ng kanyang sariling kwarto. Halos isang baliw ng araw ang turing dito ng ibang mga tao. Ang lalaking ito ay ang pinakamatanda at ang kilalang walang kwentang anak ni Count Perdium. Ito ay si Ghislaine Perdium, ang bida ng ating bagong istorya. Hindi makapaniwala ang pinakamahusay na kawal ng norte na magagawa lang siyang matalo ng isang tao na halos maituturing ng isang basura. Nagsalita si Ghislaine Perdium at inasar ang sugatang kawal nang hindi ba raw mainit at napakaaliwalas doon. Gumamit nga raw siya ng malaking halaga ng pera para gawin ang patibong na ito. Sumabak ang ating bida sa loob ng labanan na nakasuot ng makakapal na baluti at may dala-dalang malaking sandata. Nagsalita ulit ito at tinanong ang sugatang kawal kung nagustuhan nga ba raw nito ang inihanda niyang patibong. Hindi pa rin makapaniwala ang sugatang kawal na ang lalaki na kaharap niya ngayon ay ang kilalang basura na si Ghislaine Perdium. Tinanong niya ang ating bida kung pinapamukha ba raw nito sa kanya na alam na nito ang kanyang mga plano kaya nakapaghanda agad ito ng patibong. Lumapit si Ghislaine Perdium at sinabi na hindi lang daw yun ang kanyang nalalaman. Alam niya rin daw kung ilan ang mga ito, sino ang espiya ng mga ito, at kung sino-sino ang mga tumulong sa ginawa ng mga itong plano. Sinabi rin ng ating bida na simula nga raw umpisa ay alam na niya ang binabalak ng sugatang kawal. Umalma pa rin ang sugatang kawal at sinabi na hindi nga raw siya naniniwala. Paano nga raw ito malalaman ng ating bida gayong siya ang itinatagong alas ng kanilang kampo? Humiyaw sa galit ang sugatang kawal at sinabi na hinding-hindi nga raw siya naniniwala na magagawa ito ng isang basura na gaya ng ating bida. May sasabihin pa sana ang sugatang kawal pero inapakan na ito ni Ghislaine sa mukha. Sinabihan ng ating bida ang sugatang kawal nang manahimik na raw ito. Wala nga raw siyang pakialam kahit ilang beses sila ng mga itong lusubin. Kahit ilang beses pa nga raw siyang mapalaban ay siya pa rin ang laging mananalo. Nagagawa niya nga raw ito dahil nasa kanyang isipan na ang lahat ng plano. Magbabalik ang ating istorya sa isang taon bago naganap ang mga napanood nating pangyayari. Ang lugar na nakikita natin ngayon ay ang Luthania Kingdom na malapit sa Perdium State. Hingal na hingal ang ating bida habang iniisip kung ano raw ang nangyari. Hindi makapaniwala si Ghislaine Perdium kung bakit buhay pa rin siya hanggang ngayon. Hindi nga raw ito posible dahil natatandaan pa nga raw niya ang mga huling sandali bago siya nawala ng buhay. Lumipad pa itaas ang isang espada na nababalot ng napakaraming dugo. Nabitawan ito ng ating bida nang dahil sa ginawang pag-atake sa kanya ng kanyang kalaban. Napamura na lang ang sugatang si Ghislaine Perdium sa pagkawala ng kanyang sandata. Hanggang sa inatake na ulit siya ng kanyang kalaban na siyang mas lalong nagpasama sa kanyang kalagayan. Sinabi ng umataking lalaki na hanggang doon na lang daw pala ang katapusan ni Ghislaine Perdium na nakilala bilang Mercenary King at ang isa sa 7 pinakamalakas na mandirigma ng kanilang kontinente. Ang lalaking ito ay si Aiden, isa rin ito sa 7 pinakamalakas na mandirigma ng kontinente na kilala sa bansag na Noble Knight. Sinabi ni Aiden na doon na nga raw nagtatapos ang kanilang digmaan, baka nga raw may gusto pang sabihin ng ating bida bago ito tuluyang mamaalam. Sumagot naman si Ghislaine nang wala na raw, nang hihinayang nga lang daw siya dahil hindi niya natapos ang kanyang paghihiganti. Tiningnan ni Ghislaine Perdium si Aiden at sinabi na mamatay na nga raw ang walang hiyang ito. Halos matawa lang si Aiden dahil nakakapagyabang pangaraw ang ating bida kahit na ganoon na ang kalagayan nito. Sinabi ni Aiden na hindi nga raw niya inasahan na si Ghislaine pala ang pinakamatandang anak na kabilang sa bumagsak na angkan ng Perdium. Hindi ba raw iniwanan nito ang sarili nitong pamilya matapos mamatay ng kapatid nitong babae? Nagtanong ang ating bida kung paano raw ito nalaman ni Aiden gayong nagmula naman ito sa ibang lugar. Sumagot naman si Aiden ang alam niya nga raw ito at nahirapan pa nga raw siya bago niya natunton kung nasaan si Ghislaine. Ipinagmalaki rin ni Aiden na kaya niya raw ito alam ay nang dahil sa kabilang nga raw siya sa mga nakipagtulungan sa Delphine household para mapabagsak ang angkan ng ating bida. Natuon ang isip ni Ghislaine sa sinabi ni Aiden na kabilang siya sa mga nakipagtulungan. Ngayon niya lang nalaman na may iba pa palang sangkot na tao ang nagtatago lang sa likuran ng duke ng Delphines household. Sinabi ni Aiden na walang saysay na raw kung ipapaliwanag pa niya ito dahil mamamatay na rin naman daw ang ating bida,
Tanggapin na nga lang daw nito ang mapait nitong kapalaran. Nagalit si Ghislaine Purdiam at sinabihan si Aiden nang hinding-hindi niya nga raw mapapatawad ang walang hiyang ito. Napangiti lang si Aiden dahil alam niya na wala nang magagawa pa ang ating bida. Hanggang sa doon na ito nagpa siya na pugutan na ng ulo ang ating bida para hindi na ito mag-ingay at nang manahimik na ito. Naisip ni Ghislaine na tandang-tanda niya nga raw kung paano napugot ang kanyang ulo, pero bakit nga raw buhay pa rin siya ngayon at nakakabit pa rin ang ulo niya sa kanyang katawan. Napapaisip din siya kung halusinasyon lang ba raw ang mga alaala niyang iyon, pero nagtataka rin siya kung bakit naging bata muli ang kanyang itsura. Naisip niya rin na marahil nga raw ay dinakip siya ng kanyang mga kalaban para magamit siya sa eksperimento ng mga tao na gumagamit ng mahika. Kung ganoon nga raw ay magsisisi ang mga ito kung bakit pa siya ng mga ito binuhay. Nagtaka si Ghislaine noong may bigla na lang nagsalita na hinahanap ang kanyang young master. Ang lalaking ito ay si Ricardo, isa sa mga sundalo ng Purdiam State. Sinabi nito na lumabas na nga raw doon ang kanyang young master dahil alam niya nga raw na nagising na ito. Hindi na naituloy ni Ricardo ang kanyang pagsasalita noong maramdaman niya na may nakatutok na patalim sa kanyang leeg. Sinabihan ni Ghislaine si Ricardo na hahayaan niya nga raw itong mabuhay basta sagutin lang daw nito ang kanyang mga katanungan. Nagtaka naman si Ricardo kung ano ang ginagawa sa kanya ng kanyang young master. Sinabihan niya ang ating bida nang lumalampas na raw ito, kahit ano nga raw ang gawin nitong pananakot ay hindi siya papayag sa gusto nito. Nagtaka si Ghislaine sa naging reaksyon ng dumating na lalaki, bakit nga raw hindi man lang ito nakaramdam ng takot. Tinanong na lang ng ating bida ang dumating na lalaki na ano ba raw ang tinutukoy nito. Sinabihan ni Ricardo ang ating bida na pinagod daw nito kanina ang sarili nito nang dahil sa pagrereklamo hanggang sa nakatulog na ito. Nagulat naman si Ghislaine sa sinabi ng lalaki, tinanong niya kung talaga nga bang ginawa niya yon. Si Ricardo naman ang nagtanong kung nakalimutan na ba raw agad ng kanyang young master ang nangyari kanina nang dahil lang sa nakatulog ito. Kaninang araw ay halos magwala na ito nang dahil sa gusto nito na sa kanya mapapunta ang pamumuno sa pagkalaban sa mga orc monster. Nagtaka naman si Ghislaine kung bakit may binanggit na halimaw ang lalaki na tinatawag siya ng young master. Hindi rin siya naniniwala sa ibang mga sinabi nito dahil hindi na niya nga raw ugali ang magwala at magreklamo. Sinabihan na lang ni Ricardo ang ating bida na kuhanin na lang daw nito ang kanyang mga gamit dahil may mga tao nga raw na naghihintay dito. Naguluhan na naman si Ghislaine kung ano ang tinutukoy ni Ricardo, tinanong niya ito kung saan naman daw sila pupunta. Sumagot naman si Ricardo nang siyempre pupunta raw sila ngayon sa Purdiam State. Nagulat ang ating bida matapos marinig ang lugar na binanggit ng lalaki. Hinawakan niya si Ricardo para kumpirmahin kung tama ba ang pagkakarinig niya. Tinanong niya si Ricardo kung ang bumagsak na Purdiam State nga ba raw ang lugar na tinutukoy nito. Natigilan ang ating bida noong makita nito ang mga nakatayong kabahayan at ang isang napakalaking mansyon. Walang duda na ito nga raw talaga ang kanilang Purdiam State, nagtataka siya kung bakit ayos pa rin ito gayong nakita na niya noon na bumagsak na ang lugar na ito. Nagtanong si Ricardo sa kanyang young master kung may napanaginipan ba raw itong masama kaya sinasabi nito na bumagsak na ang pamilya kung saan ito mismo kabilang, mapapalayas nga raw ang ating bida kapag narinig ito ng kanilang konde. Kinurot ni Ghislaine Purdiam ang kanyang pisngi at napaisip kung nananaginip lang ba raw siya ngayon. Nasigurado niya na nasa realidad talaga siya noong maramdaman niya na sumakit ang kanyang pisngi. Naisip ng ating bida na bukod nga raw sa naging bata muli ang kanyang itsura ay nananatili pa ring nakatayo sa orihinal nitong estado ang lugar na kanyang kinalakihan. Sa mga impormasyon nga raw na nalalaman niya ay isa lang ang ibig sabihin nito, mukhang nagbalik nga raw siya sa nakaraan. Naalala ni Ghislaine na noong bata nga raw siya ay lubos niyang kinagalitan ang kanyang sariling pamilya. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay laging nagdudulot ng kung ano-anong kaguluhan. Sa pagdaan ng panahon ay mas lalong dumami ang kanyang mga kapamilya na umiiwas na sa kanya. Hanggang sa hindi na niya kinaya ang mga naririnig niyang kritisismo kaya mas pinili na lang niyang lumayas. Makalipas ang ilang taon ay naging isa siyang kilalang mersenaryo. Nagawa niyang makaligtas sa napakaraming laban, napaghusay niya ang kanyang mga kakayahan, hanggang sa nakagawa na siya ng sarili niyang pangalan. Noong naayos na niya ang kanyang sarili ay doon na siya bumalik sa kanilang nayon para itama ang mga nagawa niyang pagkakamali.
Pero wala na ang tahanan na kanyang kinalakihan at tanging mga abo na lang ng mga bumagsak na gusali ang kanyang naabutan. Doon na napagtanto ng ating bida na nawala na ang lahat ng mahahalaga sa kanya. Pero ang lahat nga raw ng mga nawalang ito ay nakikita na niya ulit ngayon. Ang lahat nga raw ng mga taong pinapahalagahan niya ay naroon pa rin at nananatili pa ring buhay. Napangiti si Ghislaine habang iniisip na hindi nga raw siya makapaniwala sa mga nangyayari. Parang gusto nga raw niyang kumanta ng dahil sa sobrang saya. Pero agad din na naging seryoso ang ating bida dahil napakaaga pang araw para magdiwang. Nabanggit nga raw sa kanya ni Ricardo na naroon sila ngayon dahil balak nilang salakayin ang mga orc na halimaw. Naisip ng ating bida na hinding-hindi niya nga raw makakalimutan ang araw na ito. Ito nga raw ang araw kung saan napakaraming miyembro ng kanilang raid squad ang namatay sa mga kamay ng mga halimaw. Noong huling buhay ni Ghislaine ay sumunod ito sa Orc Raid Squad para subukang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Ang impormasyon na natanggap nila noon ay 3 orc monster lang ang kanilang makakalaban. Inakala niya na magiging madali lang ito sa kanya kahit na wala pa siyang karanasan sa pamumuno ng isang hukbo. Pero noong nakarating na sila sa lugar ay doon na nila napagtanto na mali ang natanggap nilang impormasyon. Hindi lang tatatlo ang mga orc monsters dahil umabot sa mahigit sa 20 ang bilang ng mga ito. Halos mamatay na noon ang lahat ng mga miyembro ng raid squad nang dahil sa katigasan ng ulo ng ating bida na pamunuan ang kanilang pangkat. Naisip ni Ghislaine na siguro naman daw ay mag-iiba na ang mangyayari ngayon lalo na't wala namang kakayahan ang mga orc monster na makagawa ng mga estratehiya. Ang problema nga lang daw ay kung magtitiwala ang mga ito sa kanya. Ang pagkakakilala pa naman daw ng mga ito sa kanya ay isa siyang walang kwentang basura. Nabahala ang ating bida noong makarinig ito ng ingay sa loob ng kanilang pansamantalang kampo. Hanggang sa doon na niya nakita ang isang nawasak na tore kung saan nagbabantay ang ilan sa kanilang mga sundalo. Agad na humiyaw ang isang lalaki para sabihan ang kanyang mga kasamahan na nilulusob daw sila ng mga halimaw. Sunod-sunod na nagsisugod ang mga orc monster habang dala-dala ang mga naglalakihan nilang mga sandata. Kinabahan ng mga sundalo habang lumalapit sa kanila ang mga malalakas na halimaw. Nagtaka ang ating bida kung bakit naroon na agad ang mga orc monster, hindi rin siya sigurado kung sa mga ganoong oras rin daw ba sila noon nilusob ng mga halimaw. Sinubukang pigilan ng mga sundalo ng Perdium State ang mga dumating na orc monster, pero nabigo silang lahat sa kanilang plano dahil sa lakas ng mga ito. Nagsalita ang isang lalaki at sinabihan ang mga nakatayong sundalo na pumunta raw agad ang mga ito sa kani-kanilang pwesto. Huwag nga raw ang mga itong matataranta at agad na gumawa ng isang defense formation. Ang lalaking ito ay si Scoven, ang raid squad commander ng Perdium State. Gusto mang sundin ng mga sundalo ang sinabi ng kanilang commander pero hindi nila ito magawa dahil patuloy silang inaatake ng mga halimaw. Nainis si Scoven dahil naging pabaya raw sila, hindi nga raw niya inasahan na lulusubin sila ng mga orc monster nang hindi pa natatapos ang kanilang paghahanda. Naisip niya rin na napakarami nga raw ng mga halimaw na ito kumpara sa impormasyon na nakarating sa kanila. Kapag wala nga raw silang nagawang paraan ay baka maubos na silang lahat. Napatigil sa pag-iisip si Commander Scoven noong may bigla na lang tumawag sa kanya. Binalaan ni Ghislaine ang raid squad commander na agad na umiwas dahil aatakihin na ito ng isang halimaw na nasa likuran nito. Naisip ng ating bida na baka hindi na makaiwas si Commander Scoven kaya agad na rin siyang kumilos. Hinawakan niya sa balikat ang raid squad commander para ilayo ito sa pag-atake ng halimaw. Hindi naman makapaniwala si Commander Scoven sa mga nangyayari. Nagtataka siya kung bakit naroon ang kanilang young master at bakit sinasalubong nito ang pag-atake ng malaking halimaw. Pinuntirya ni Ghislaine ang kamay ng kaharap niyang orc monster. Iwinasiwas niya ng malakas ang kanyang espada na siyang naging dahilan ng pagkaputol ng braso ng kalaban niyang halimaw. Nagulat si Commander Scoven sa kanyang nasaksihan, maging ang mga sundalo ay hindi rin makapaniwala kung totoo ba itong kanilang nakikita. Nakaramdam ng panghihina ang halimaw nang dahil sa dami ng nawala ditong dugo. Hindi na rin nagtagal at bumagsak na rin ito at agad na nawala ng buhay. Nainis si Ghislaine dahil hindi pa nga raw pala siya nakakagamit ng mana, sana nga raw pala ay mas napaaga pa ang kanyang pagbabalik para nakapaghanda siya agad. Lumapit ang ating bida at tinanong si Commander Scoven kung ayos lang ba raw ito.
Hindi pa rin makapaniwala si Commander Scoven sa lakas na ipinakita ng kanilang young master. Noong makalapit na si Ghislaine ay may bigla itong hiningi sa Raid Squad Commander. Nagtaka naman si Commander Scoven kung ano ang hinihingi sa kanya ng kanilang young master. Sumagot naman ang ating bida at sinabihan si Commander Scoven na ibigay raw nito sa kanya ang karapatan na pamunuan ang kanilang pangkat. Nagulat si Commander Scoven sa hinihingi sa kanya ng ating bida. Alam niya nga raw na isa itong tanga, pero hindi niya raw inasahan na hihingi nito sa kanya ang karapatan sa pamumuno gayong nakasalalay dito ang buhay ng kanilang mga sundalo. Nagulat si Ghislaine noong sabihin ni Commander Scoven na hindi niya raw ito maibibigay. Sinabihan din nito ang ating bida na tingin ba raw nito ay nasa loob lang sila ng isang laro. Kahit pangaraw ito ang kanilang young master ay hindi niya basta-basta ibibigay ang otoridad na ibinigay sa kanya ng kanilang kamahalan. Naisip ni Ghislaine na ganoon rin daw ang kanyang magiging sagot kung siya ang nasa katayuan ng commander, lalo na't kilala siya ng mga ito na napakawala niyang kwenta. Pero kahit nga raw ganoon ay hindi pa rin niya maiwasang mainis sa matandang ito. Nagmadali sa pagsugod ang isang orc monster noong makita nito na namatay na ang isa sa kanyang mga kalahi. Sinabi ni Commander Scoven na siya na raw ang bahala dito kaya umatras na raw ang ating bida, kulang na kulang pangaraw ito sa karanasan para pamunuan ang kanilang hukbo. Nagsalita si Ghislaine Perdium at sinabi na mukhang wala na nga raw siyang ibang pagpipilian. Kinabahan si Commander Scoven noong makita nito na inihagis ng kanilang young master ang gamit nitong espada. Agad nitong kinumprunta ang ating bida kung ano ba raw ang ginagawa nito. Huwag nga raw itong makigulo dahil nasa loob pa sila ng labanan. Napahinto sa pagsasalita si Commander Scoven noong makarinig siya ng hiyaw mula sa isang halimaw. Hanggang sa nakita niya na tumigil na sa pag-abante ang papasugod sa kanilang orc monster. Hindi na ito gumagalaw nang dahil sa espada na nakabaon sa pinakanoo nito. At doon na napabagsak at napatay ng ating bida ang isa pang malaking halimaw. Gulat na naman ang commander sa kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na mapapatamaan ng kanilang young master ang pinakakahinaan ng orc monster. Tinanong ng ating bida kung Scoven nga ba raw ang pangalan ng Raid Squad Commander, tinanong niya rin ito kung alam ba raw nito ang pinakamahalagang bagay sa loob ng labanan. Hindi agad sumagot si Commander Scoven kaya sinabi na rin ito ng ating bida. Wala nga raw silang pag-asang manalo kung ang kanilang buong hukbo ay napapangunahan na ng takot. Sinabi ni Ghislaine na kailangan nga raw nilang magkaroon ng momentum sa labanang ito. Kumilos ng mabilis ang ating bida at agad na hinugot sa halimaw ang kanyang ibinatong espada. Tumalon siya ng napakataas hanggang sa makapwesto na siya sa ibabaw ng mga orc monster. Sa mga oras na ito ay balak ng patayin ng mga halimaw ang mga nakikipaglaban na sundalo ng Perdium State. Nagulat ang mga sundalong ito noong makita nila na sinaksak ng kanilang young master ang ulo ng isang halimaw. Natigilan na lang si Commander Scoven habang pinapanood ang ginagawa ng ating bida. Agad na hinugot ni Ghislaine ang kanyang espada noong masigurado niya na patay na ang halimaw. Sumigaw din siya ng napakalakas at sinabi na papatayin niya nga raw ang lahat ng mga ito. Ginawa ito ng ating bida para matuon sa kanya ang atensyon ng lahat ng mga halimaw. Sabay-sabay na sumugod ang mga orc monster gaya ng inaasahan ng ating bida. Maingat na iniiwasan ni Ghislaine ang pag-atake ng bawat halimaw. Kasabay ng kanyang pag-iwas ay doon na rin niya isinasagawa ang kanyang mga kalkuladong pag-atake. Napaisip ang nagugulat na commander kung nananaginip lang ba raw siya ngayon. Kahit nga raw isa siyang mana user ay mahihirapan siya na gawin ang mga ginagawa ngayon ng kanilang young master. Nagtataka rin siya kung paano ito nagagawa ng ating bida gayong napakapayat naman ito. Pansin ng araw niya na nakakaramdam na ng pagod ang kanilang young master. Pero nagagawa pa rin daw nitong tumagal dahil sa gumagamit lang ito ng maliliit na paggalaw para umiwas, at ginagamit din ito ang kanyang husay sa paggamit ng espada para puntiryahin ang mga kahinaan ng mga kalaban nitong halimaw. Naisip ni Commander Scoven na parang isa na nga raw swordmaster ang ating bida na hindi gumagamit ng kahit na anong mana. Kinilabutan din siya dahil mukhang hindi pa nga rin daw sapat ang kanyang paglalarawan ayon sa nasasaksihan niya ngayon. Inasar ni Ghislaine ang mga natitirang halimaw na kung hanggang doon na lang ba raw ang mga ito, halos nagsisimula pa nga lang daw siya. Pinagpatuloy ng ating bida ang pangaasar at sinabihan ang mga orc monster na hindi nga raw ang mga ito karapat-dapat sa reputasyon ng mga ito bilang isang warrior species.
Nangamba ang isang lalaki dahil ang kanilang young master na nga lang daw ang inaatake ng lahat ng mga halimaw. Napaisip naman ang isang lalaki kung tumatakbo ba raw sa labanan ang kanilang young master. Natuwa ang mga sundalo habang ipinapaalam sa kanilang commander na wala na nga raw doon ang lahat ng mga halimaw. Hindi kumikibo si Commander Scoven dahil iniisip nito kung ano ba raw talaga ang naiisip ng ating bida. Naiintindihan pa raw niya ang ginawa nitong pagsugod at pang-aasar sa mga halimaw para kuhanin ang atensyon ng mga ito. Pero bakit nga raw tinatakbuhan naman ito ngayon ang lahat ng mga halimaw? Hanggang sa napansin ng commander ang topografiya ng lugar kung saan patungo ang ating bida. Natuon ang pansin ni Commander Scoven sa malalim na bangin kung saan malinaw na natatanaw ang buo nilang nayon. At doon na napagtanto ng Raid Squad Commander ang binabalak ng kanilang young master. Doon na niya inutusan ng kanilang hukbo na bumuo raw ang mga ito ng isang shield wall. Susunod nga raw silang lahat sa direksyon kung saan tumakbo ang panganay na anak ng kanilang kamahalan. Pinagpatuloy ni Ghislaine ang pang-aasar sa mga orc monster para patuloy siya ng mga itong habulin. Naisip ng ating bida na sigurado nga raw siya na mapapagtanto rin agad ni Scoven ang kanyang plano kung isa talaga itong mahusay na commander. Kahit nga raw mas gusto niya na siya mismo ang pumatay sa mga halimaw ay hindi na niya nga raw ito magagawa ng dahil sa napakabasura niyang stamina. Siguro naman daw ay sapat na ang nagawa niyang ito para ipaubaya na kina Scoven ang lahat. Natuwa ang mga orc monster noong makita nila na wala nang matatakbuhan ang ating bida. Pero nawala rin agad ang tuwa nila noong makarinig sila ng maraming yabag mula sa kanilang likuran. Nakasunod na sa paghabol ang hukbo na pinamumunuan ni Commander Scoven. Ngumiti si Ghislaine per diem dahil saktong araw ang pagdating ng mga ito. Bigla na lang tumalon patalikod ang ating bida, at sinabihan sina Commander Scoven nang gawin na raw nila ito. Agad na inutusan ng Raid Squad Commander ang kanilang buong hukbo na itulak na raw nila sa bangin ang lahat ng mga orc monster. Ginamit ng mga sundalo ang kani-kanilang mga kalasag para itulak ang mga halimaw. Ibinuhos ng lahat ang kanilang mga lakas para mapaatras ang mga naglalakihang orc monster. Hanggang sa matagumpay na nga nilang naitulak ang mga naglalakihang halimaw para mahulog ang mga ito sa napakataas na bangin. Napahiyaw na lang ang mga orc monster habang halos sabay-sabay silang nalalaglag. Wala ni kahit isa ang nakaligtas sa mga halimaw nang dahil sa taas ng hinulugan ng mga ito. Nakaramdam ng tuwa ang mga humihingal na sundalo dahil matagumpay nga raw nilang napatay ang lahat ng mga orc monster. Pero naudlot agad ang kanilang pagsasaya noong hanapin na ng kanilang commander ang tumalo nilang young master. Inilubog ni Ghislaine ang kanyang espada para hindi siya tuluyang malaglag sa pinakaibaba ng bangin. Napangiti ang ating bida noong matanaw niya na nakita na siya ng kanilang mga tauhan. Natigilan si Commander Scoven noong makita nito na nakaligtas ang kanilang young master. Hanggang sa napangiti na lang din ang commander nang dahil sa lakas at talino na ipinamalas ng ating bida. Agad na iniabot ni Commander Scoven ang isa niyang kamay para maiakyat niya ang kanilang young master. Pero eksakto namang nawala na ng lakas ang ating bida. Tuluyan ang nahulog ang ating bida noong makabitaw ito sa hawak niyang espada. Nagulat at napahiyaw ang lahat noong tuluyan ang mahulog ang kanilang young master. Nakarinig si Ghislaine ng boses ng isang bata na tinatawag ang kanyang pangalan. Agad namang nakilala ng ating bida na sa kapatid niyang si Elena ang boses na ito. Naalala ni Ghislaine ang pag-iyak ni Elena habang nagtatanong kung wala na ba raw talaga ang kanilang ina. Lagi rin siyang pinapasalamatan ng batang ito sa tuwing tinutulungan niya ito. Nag-umpisa na silang mag-away noong magbago na ng ugali ang ating bida. Maging si Elena ay hindi na rin kinakaya ang naging bagong ugali ng kanyang kapatid. Nagtaka si Ghislaine sa mga alaala na kanyang nakita, lahat nga raw ng ito ay alaala ng kapatid niyang si Elena. Nagulat ang ating bida noong may bigla na lang humila sa kanyang balikat. Ito pala ay ang umiiyak niyang kapatid na pinipilit siyang sumama para sa isang pagdiriwang. Nagising na ang ating bida sa mahimbing nitong pagkakatulog. Hindi agad ito nakagalaw nang dahil sa mga nagbalik-tanaw niyang alaala. Mukhang nailigtas nga raw siya ng kanilang mga tauhan kaya buhay pa rin siya hanggang ngayon. Bumangon na ang ating bida at naisip na nananaginip lang pala siya kanina. Napailing na lang ang ating bida noong maramdaman na niya ang pananakit ng buo niyang katawan. Mukhang ito na nga raw ang resulta ng paggamit niya sa sukdulan ng limitasyon ng kanyang katawan.
Pero mas nasigurado ng araw niya na buhay talaga siya nang dahil sa nararamdaman niyang sakit. May nagbukas ng pinto at tinawag ng master ang ating bida. Natuwa ang pumasok na babae noong makita nito na nagising na si Ghislaine. Natigilan ang ating bida noong makita nito ang dumating na babae na nagngangalang Belinda. Sinabihan ni Belinda ang kanyang master nang hindi nga raw nito alam kung gaano siya nag-alala. Hindi nga raw siya nito pinakinggan na ipaubaya na lang nito sa kanilang mga sundalo ang pagpatay sa mga orc monster. Nagtaka si Belinda noong bigla na lang siyang yakapin ni Ghislaine. Nagtanong ito kung ano raw ang ginagawa ng kanyang master, tinanong niya rin kung may mali ba raw siyang nagawa. Sumagot naman ang ating bida nang wala naman daw, natutuwa lang daw siya na makita muli ito. Naalala ni Ghislaine na si Belinda ang kanyang personal tutor. Simula bata pa lang siya ay ito na ang laging nasa tabi niya kahit na napakaraming kalokohan ang kanyang ginagawa. Pero simula nga raw nang bumagsak ang pamilya ng ating bida ay doon na rin nawala si Belinda. Ang huling beses nga raw na nakita niya ito ay ang mga panahon bago siya lumayas. Naisip ni Ghislaine na hindi niya nga raw akalain na magkakaroon pa siya ng pagkakataon para makita ulit ito. Sinabihan ni Belinda ang nakayakap niyang master ng ano raw ang ikinakatuwa nito gayong araw-araw naman silang nagkikita. Naisip ng ating bida na mukhang kailangan ng araw niyang sabihin kay Belinda ang buong katotohanan. Sinabihan niya si Belinda nang makinig daw ito ng mabuti, magkakaroon nga raw ng isang matinding pangyayari na magpapabagsak sa kanilang Perdium State. Nagulat naman si Belinda at tinanong kung ano raw ang mga sinasabing ito ng kanyang master. Doon na sinabi ng ating bida na namatay na nga raw siya ng isang beses at muli lang ulit siyang nabuhay. Sumang-ayon na lang si Belinda kahit hindi niya pinaniniwalaan ang mga sinabi ng ating bida, totoo nga raw na halos mapatay na ito ng mga orc monster at nakaligtas lang ito. Sinabihan ni Ghislaine si Belinda nang hindi raw ganoon ang ibig niyang sabihin. Sinabi naman ni Belinda na ang nalalagay nga raw sa panganib ay ang ating bida at hindi ang kanilang nayon. Doon na nagsimulang magsermon si Belinda nang dahil sa katigasan ng ulo ng ating bida. Habang nakikinig ay naisip na lang ni Ghislaine na kahit nga raw sabihin niya ang totoo ay mukhang hindi nga raw siya nito paniniwalaan. Sinabihan ni Belinda ang ating bida ng ano na raw ang gagawin nito kung masaktan na naman ito bago pa man sumapit ang pista. Inulit ni Ghislaine ang salitang pista matapos niya itong marinig. Tinanong ni Belinda kung nakalimutan na ba raw agad ito ng ating bida. Nasasabik pa naman daw ang kanilang Lady Elena na makasama ang ating bida kapag sumapit na ang pista. Sinabi ni Belinda na ito na nga raw ang pagkakataon ng dalawang magkapatid para muling mapalapit sa isa't isa. Naisip ni Ghislaine na may isang araw palang pagdiriwang na laging ginaganap sa mga ganoong panahon ng taon. Naalala ng ating bida na noong huling buhay niya nga raw ay wala siyang oras para makapagsaya sa mga pista nang dahil sa trauma na kanyang naranasan. Tinanong ni Ghislaine si Belinda kung gaano pa raw katagal bago sumapit ang pista. Nagbilang si Belinda ng mga araw hanggang sa sinabi na niya na may 1 linggo pang araw bago ito maganap. Naisip ng ating bida na may 1 linggo pang araw bago sumapit ang araw na siyang nagpabago ng kanyang buhay. Ang alaala na hinding-hindi niya makakalimutan na paulit-ulit na nagmumulto sa kanya. Pagkatapos nga raw ng 1 linggo ay doon na mamamatay ang kapatid niyang si Elena.